Good morning guys, this is Grace again. Welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay kailangan bang magbayad ng utang na loob at hanggang kailan? Yes po, naranasan ko po yan dahil sa mga kapatid ko na nagpaaral sa akin at yun, nakagraduate ako at nakapagtrabaho, nakapag-abroad. Pero nasa puso ko naman talaga na tulungan sila pagkatapos kong makapagtrabaho, makapag-aral, makapagtrabaho. Yun nga lang, iniisip ko, hanggang kailan? Kasi may buhay din naman tayo. Magkakaroon din tayo ng pamilya. Hanggang kailan tayo tutulong sa kanila? Yun po ang ating problema mga OFW or kahit na dito lang tayo sa Pilipinas nagtatrabaho. So, palagay nyo, hanggang kailan tayo magbabayad ng utang na loob? Hindi ba tayo maagrabyado? Hindi ba tayo masasakal ng husto? Dahil sa pag-iisip na yan, parang ang hirap mabuhay na hanggang kailan ako ganito na parang kailangan ba dapat habang buhay? Ito po. Para sa akin po, hindi dapat habang buhay. Kahit na kapatid, kaibigan, hindi dapat ganon. O kamag-anak, especially sa lahat ng mga taong nakatulong sa iyo na pagpapaaral, pag-angat. Pero may limitasyon. Lahat ng bagay may limitasyon. Kasi pag sobra-sobra na, may isa nang maapektuhan, may isang marami ang nakakinabang, pero may isang naghahandle ng sakit na hindi na niya maibigay lahat, sobra-sobra maibigay, wala nang natitira sa kanya o sa pamilya niya. So ganito ang naisip ko. Yes, tatanaw tayo ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin. Yes, bibigyan natin sila ng gantimpala sa kagandahan loob nilang tumulong sa atin. Pero, dun lang sa time na kailangan nila or emergency, may nagkasakit o malalim na problema. Pero hindi yung every time na lalabas ka, mamamasyal ka o magsha-shopping ka, meron lahat sila. Parang extended na yung sobra-sobra na yung pagbabayad mo ng utang na loob. Pero yun ang hinihintay nila, yun ang hinihingi nila na may utang na loob ka sa kanila. At hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magbabayad nun. So, naisip ko nga na may limitasyon. Okay, tinulungan mo ako nung nahihirapan ako, struggle ako sa pag-aaral, sa tuition fee, baon, lahat, mga expenses. Tutulungan din kita sa abot na aking makakaya na hindi naman madideprive yung aking sarili or aking pamilya na maibalik ko yung binigay mo sa akin. Yung binigay yung tulong sa akin. So, pag ganon, pag may emergency lang din, saka ako tutulong. Hindi yung pang regular na everyday na bibigyan ko kayo. Mahirap yun. Para may time naman din ako, may maipon din naman ako para sa future ko, future ng family ko. Sa pang emergency din namin, emergency ko especially. So, yun po. Hindi habang buhay. Pag may emergency lang, at siyempre, unti-unti, mawawala na yung kasi magiging full-grown woman, man na rin sila, magkakaroon na rin sila ng trabaho, at makakaipon na din sila para sa pang-emergency nila. Kumbaga, nandun lang sa loob natin, sa isip natin, sa puso natin, yung ginawa nila sa atin na tulong, binigay na tulong. Pero huwag natin ibuhos ang ating buong oras, buong panahon, buong buhay sa pagbabalik ng utang na loob na yon. Relax lang. Buhay is short. Life is short.
Kaya share lang ng mga blessings, pero hindi dapat na gawing must na kailangan na bigyan sila, kailangan na tulungan sila ng mga pang-araw-araw lang na pangangailangan. No, hindi. Mahirap yun. Mauubusan ka. Hindi na utang na loob yun. Palabigasan na ang tawag doon. Relax lang tayo. Enjoy life. Magmahal, pero wag sosobra. Magbigay, wag sosobra. Wag spoil din ang mga taong yon. Kasi magiging bigat na sa dibdib mo at sa buhay mo, sa isip mo, hanggang sa ikaw na ang ma-stress at wala ka nang maiwan para sa sarili mo. Yun lang po. Thank you very much. Take care. God bless you all. God bless us all. Bye.